Eto naman ngayon guys, si Katunying. Tila sumakit yung ulo niya sa PCO sa mga sa Malacanang Corps. Malacanang Corps? Ewan ko, ano ba yan? At nalibadbaran talaga siya sa mga pangyayari guys tungkol dun kay Eden, sa pagpapatanggal kay Eden. Ako, ito guys, panoorin natin. Hihilingin mo o pinatatanggal mo sa Malacanang press corps si Eden at palitan ng ibang reporter, sino ka? Baka kayo dapat napalitan dyan. Hindi kaya kayo ang dapat natanggalin dyan? At dahil hindi nyo naman yata naiintindihan yung trabaho ninyo? Pambira itong... ano ba yan? Utos ba ni Secretary J. Ruiz sa iyo yan? Kaibigan? Kung utos sa iyo ni Secretary J. Ruiz yan, magsama kayo. Magsama kayong dalawa. Hindi nyo ba naiintindihan? Nag-cover ba kayo ng Malacanang Press? Naging bahagi ba kayo ng Malacanang Press Corps sa kasaysayan ng buhay ninyo? Sumakit ang ulo ko. Alam mo, Mr. Kabatbat, ayan. Ay, kilala ko to. Naalala na kita. Alam mo, pare ko, kung meron kaming dapat nasitahin, kung bawal palang makalapit sa Pangulo ang reporter, ha? Kung meron kaming dapat sitahin, ang Presidential Security Group. Yes. Bakit sila pumayag o naging maluwag na pinapasok o pinalapit si Eden Suarez Santos kay Pangulong Bongbong Marcos kung bawal pala yun? Correct. Higi nga. Ang sisihin mo yung PSG. Kayo laman ng balita. Mga tinamaan kayo ng magaling. Mr. President, pagtatanggalin nyo na itong mga to at pabigat lang sa inyo to. Palagay ko, hindi lang itong si Errol Kabatbat. Pagtatanggalin nyo na yung mga yan. I-massacre na. I-wipe out na yung mga hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Anyway, Yes. nabalik lang ako na ganun talaga. Ganun talaga ang buhay ng reporter at buhay ng government official. They are always they are always adversarial to each other. Ano po? Pero ang kagandahan naman, in fairness kay Attorney Claire Castro, tingin ko naman hindi naman niya itinuturing na kaaway si Eden Santos. Yes. Ito galing sa puso ko to. Ang tingin ko, ang basa ko, si Attorney Claire Castro, hindi niya itinuturing na kaaway si Eden Santos, bagamat paminsan-minsan, nabubusit siya ni Eden Santos. Katunayan, meron niya isang larawan na pinadala pa sa akin si Attorney Claire Castro, ano? At meron ba tayo nung no? Yung picture na, alam ko, pinost din ng Net25 yun no? Ayan, tingnan nyo na. Naglalambot chingan pa naglalambot siya, tingnan nyo na, Sino mag-iisip na magkababag sila? So tingin ko, between Claire Castro and Eden Santos, mayroon mang animosity every now and then ay hindi sila magkaaway. Kaya lang, may mga tulongges talaga sa Malacanang na hindi yata alam kung anong kanilang trabaho. Naturingan pa naman na sila yung mga dating reporter. Yes. Alam niyo po ang ang tinutukoy ko? Isa pong kabuktutan, didiretsuhin ko na, isang kabuktutan ang ginawa ng isang tulongges dyan sa Malacanang. Ang pangalan po nung taong yan, ito alam ko nakasama ko ba sa coverage? Pero ako po kasi, when I was a reporter, nag-cover ako ng police beat, ng general assignment, ng PNP, ng Camp Aguinaldo, ng courts, ng Congress, ng Senate, ng Malacanang, ng sports, ng business. Yun po ang aking assignment. Pero hindi ko matandaan kung nakasama ko sa coverage itong si Errol Kabatbat, ASEC Errol Kabatbat Mantakin ninyo mga kababayan, nagsulat itong si Errol Kabatbat ng liham sa Net25
ito pong si Assistant Secretary Errol Cabatbat. At alam niyo ba ang kanilang sinasabi sa sulat na ito, mga kababayan? Kundi ba naman ng aano to gusto nila tanggalin. Ang gusto Palitan. nila tanggalin itong ng Net25 si Eden Santos bilang reporter na naka-assign sa Malacanang. Yes, gusto nilang palitan. Ano ba itong taong to? Saan ba niya napulot yung ganong klase ng kapangyarihan? O sakop pa ba? Alam ba nila na hindi nasakop ng kanilang Correct. kapangyarihan niya? Yan yung sinasabi ni nila, Marcoleta. meron daw pong violation ng protocol. Ito pong si Eden Santos sa pagkukover sa Pangulo. At meron nga daw pong pangyayari na nilapitan daw po ni Eden Suarez si Pangulong Bongbong Marcos na labag daw po sa protocol. At hindi lang daw po minsan, 2 beses pa yata na nilapitan ni Eden ang Pangulo. Doon po bang ang Pangulo naging witness sa pag-destroy sa mga illegal drugs ng PDEA. Sumakit ang ulo ko. Alam mo, Mr. Cabatbat, Cabatbat nga ba ang pangalan nitong tao na to? Cabatbat, oo. Alam mo, Mr. Cabatbat, ayan, kilala ko to. Naalala na kita, na-cover, baka nakasama kita, tama, Errol Cabatbat. Siya po ay Assistant Secretary Errol Cabatbat ng Presidential Communications Office. Alam mo, pare ko, kung meron ka mang dapat nasitahin, kung bawal palang makalapit sa Pangulo ang reporter, kung meron ka mang dapat sitahin, ang Presidential Security Group. Bakit sila pumayag o naging maluwag na pinapasok o pinalapit si Eden Suarez Santos kay Pangulong Bongbong Marcos kung bawal pala yon? Higi nga. Kung meron talagang mga pwestong hindi pwedeng puntahan ng reporter sa pagkukover sa Pangulo, dapat makikita mo talagang hindi makakapasok. Isip-isipin mo, Asek papaliwanag ko lang sa iyo, isip-isipin mo, kung ginagawa nyo ng issue itong paglapit ni Eden Suarez Santos sa Pangulo, kung ginagawa nyo issue yan, dapat gawin yung issue. Ganun ba kaluwag ang pagbabantay ng PSG kay Pangulong Bongbong Marcos? Yun. Paano ko ang lumapit sa Pangulo may daladalang stick ng banana cute, sinaksak na lang sa leeg ang Pangulo? Hindi ba? Correct. Bakit yun ang sisisihin mo, yung reporter? Ang sisihin mo, yung PSG. Yes. At ngayon, dahil dun sa sinasabi niyong paglabag ni Eden Suarez Santos sa protocol, hihilingin mo na tanggalin o pinatatanggal mo sa Malacanang press corps si Eden at palitan ng ibang reporter, sino ka? True. Baka kayo dapat napalitan dyan. Yun. Hindi kaya kayo ang dapat natanggalin dyan? Dahil hindi nyo naman yata naiintindihan yung trabaho ninyo? Yes. Pambira itong... ano ba yan? Utos ba ni Secretary J. Ruiz sa iyo yan? Naku, baka. Kaibigan? Kung utos sa iyo ni Secretary J. Ruiz yan, magsama kayo. Magsama kayong dalawa. Hindi nyo ba naiintindihan? Nag-cover ba kayo ng Malacanang Press? Naging bahagi ba kayo ng Malacanang Press Corps sa kasaysayan ng buhay ninyo? Hindi nyo ba naiintindihan ang mga alituntunin dyan? Mabuti ang Malacanang Press Corps naglabas ng kanilang stand at sinabi nilang hindi sila pumapayag doon sa kahilingan o yung parang ini-impose nitong Errol Cabatbat
Buti napalitan si naman. Eden Suarez. Mabuti na lang at ang Malacanang press corps ay nanindigan. Mabuti naman. Pambira itong mga taong ito. Uulitin ko, Sige, hanggang dyan na lang po tayo. Anong masasabi nyo, guys? Don't forget to comment, like, and subscribe to my channel. Have a great day. Bye. God bless.